So, when I was young, kagaya niyo, nagsimula rin ako ng mga ganito, no? Hanggang, hindi ko alam, binabaga niyo pa yung mga Electrolux at mga kung ano. Yes. Pero, that's how I accustomed sa Metro Manila. Inikot ko yan, ibibenta kami ng mga diary, pocketbooks, etc. So, hindi rin madali yung dinaanan ko in person. Bago siguro ako natungtong sa stage na to, baka naka-20 times na rin ako ng failures. Kasi wala namang madali. No? So, lahat ng bagay madali. Baka lahat tayo mayaman na ngayon. Tama. And I really admired your agility kasi nandito pa rin kayo despite the fact na hindi madali magtiwala sa isang kumpanya, lalo na pagka ganitong klaseng networking. Although hindi naman namin tinitreat na networking kasi hindi naman namin kayo pinupush mag-recruit ng tao dahil yung product pa lang natin is it speak for itself. Imagine niyo yung natitipid niyo sa produkto na to, ilang buwan lang, nabawi niyo na yung produkto niyo, kumikita pa kayo. Yes. So, hindi ito something na kailangan mong inumin, ipahit sa katawan mo kahit hindi niyo gusto. This is something na makakatulong, hindi lang sa inyo, pati doon sa mga tao na binibigyan niyo ng ganitong produkto. Ba't ko pinanood sa inyo yung video? Kasi yan yung dadaanan niyo. You will face rejections. Yes. So, lumapit ka sa tao, sabihin na, ayaw ko yan. Hindi namin kailangan yan. Pero ang kagandaan lang dito sa produkto na to, kahit naman hindi nila bilhin ito, magbabayad naman talaga sila ng kuryente. Tama. Diba? Kasi bang yung ibabayad nila, kahit 3,000 bayaran nila, kung nakatipid sila na 1,000, hindi naman sa bulsa nila mapupunta yun. Diba? Mas pupunta pa rin yun dun sa supplier ng kuryente. Pero kung meron sila nito, baka in 5 months time lang, nabawi na nila yung kanilang invest doon sa product at kumita pa sila. So yung sinasabi, wala namang nawawala, wala namang kayong hinihingi sa kanila in a sense. Yes. Diba? So, huwag kayong magkaroon ng kahit konting doubt kasi this product will help a lot of people. Marami tayong tutulungan dito. Itong sa amin, bata pa to, baby ito, kumpara dun sa mga kumpanya na hinahawakan ko. As a matter of fact, itong company is just recently launched May. We have founders, yung 3 founders namin, sadly wala na sa amin ngayon. Not because we have disagreement or not because hindi nagkaroon ng maayos na pagsasama. Maybe it's because ganun talaga sa journey. Hindi lahat ng kasama mo sa una, kasama mo hanggang huli. Kasi end of the day, we have to decide kung ano yung mas makakabuti para sa inyo. Kung nakikita namin na yung mga tao hindi naman makakatulong para sa inyo at makakasira, bilang part of leadership, kailangan namin gumawa ng paraan to protect you. Kasi kayo naman to, wala naman tong company na to kung wala kayo. Yes. So we have to make sure na gusto na, ang vision ng company na to maging parang ipon, parang itong mga better living. Nakita nyo, matatagal na panahon ito. Ilang beses na rin yung ginaba sa kung paano ng regulatory pero nakakayo pa rin sila. Yes. Kasi gusto natin ng pangmatagalan. Ayaw natin nung magkakaroon lang tayo ng magka-take advantage tayo sa kumpanya. Yung iba kikita, yung mga leader nyo sa taas kikita. Yung mga tao na kagaya nyo, kayo yung naiwan. Ayaw namin ng gano'n. Again, as I've said, hindi naman ako networker. And gusto ko lahat kayo magkaroon ng benepisyo. In behalf of our stakeholders, so we can assure you na we will do everything in our power to make sure that this company will last. Not only Yes! here, but at least hanggang sa mga anak-anak nito. Grabe.
cannot promise you na walang problema along the way. We cannot promise you na hindi tayo magkakaroon ng setback. No? Pwede magkaroon tayo ng problema sa produkto, kasi produkto man natin, electronics yan, no? Sisira yan, umiinit, masabog. Pero hindi kami titigil hanggang hindi namin nakikita yung tamang produkto na talagang makakatulong para sa inyo at para sa mga tao na i-reach out nyo. Yun ang kaya namin ipangako. We cannot say, marami kami, hindi kami kasi bago-bago kami, di ba? Marami dyan, sa daw, pakita nyo naman, may mga isa, dalawang kumpanya na rin na gumaya ng ganito. Yung iba pa nga, kasamahan pa namin dati. Pero we welcome that opportunity na magkaroon ng competition sa market. Kasi competition is healthy. Hindi namin yan discourage. Sa matter of fact, natutuwa kami na maraming tao kung nakangkilig ng produkto. Pero tingnan nyo rin kung ano yung kumpanyang sinasamahan nyo. Baka naman sa una lang. Sabi ko nga, marami akong nakilalang, actually marami akong kaibigan sa ganitong industry. Yung iba sa kanila hindi naging successful kasi hindi sustainable yung kanilang compensation plan. Kaya kami pinag-aaralan mabuti na yung compensation plan na ino-offer natin is totoo, hindi pangarap lang. So, ang hinihiling lang namin sa inyo, give us time, no? Kasi hindi naman to madali. This will take time. Ako nga, nakikita ko nga, siguro, if you give us your energy, your time, your confidence, siguro in 1 year tayo ng pinakamalaki. Ay, grabe! Oh! Grabe! Bakit ko yun nasabi? Kasi yung produkto natin nakakatulong sa tao. Sabi ko nga, hindi naman yung kape na pinulot lang ko sa atin, bibenta ko sa inyo ng mahal. Tama. Yung produkto nyo, kinikita nyo rin yung binayad nyo eh. Yung nakikipid nyo, yung Exactly. binayad nyo sa produkto nyo. Tama. So, walang nalulugi. Walang pinipilit na gamitin mong shampoo, o gamitin mong pampaputi, o gamitin mong pampapayat. Wala naman ganun. This is something na simula pa lang. Kasi nagsimula kami ng power saver, later on, pupunta tayo sa solar. Wow! So, i-introduce natin yung solar kung saan yung mga tao, hindi nyo kailangan maglabas ng pera, magkakaroon yung mga tutulungan nyo, yung mga tao na yan, ng solar system, na solar capability, especially during daytime, na ang babayad lang nila sa atin is yung ano yung natitipid nila. Wow. So, malaking bagay yun. May solar ka sa araw, may power saver ka sa gabi. So, malaking bagay na pag nabigay nyo sa kanila yun, sinabi naman ng government natin ngayon na they are really pushing for renewable energy. Ang problema lang, hindi ma-afford ng mga tao yung renewable energy dahil sobrang mahal. In average, umaabot yun ng 100,000. Paano man naman yung benta sa kapitbahay yung 100,000? Eh, siyempre, medyo masakit yan, no? Ang sa akin is we have to find a way to solve yung problema natin by introducing more product na makakatulong doon sa mga tao na kakausapin niyo. Hindi nyo kailangan kumbisihin yan eh. Hindi nyo kailangan silang sabihan na kunin nyo itong power saver kasi binibenta ko to. Hindi ganun. Kasi ako, the way I see it, if I sell this product, imposible hindi ko siya mapabenta eh. Kasi sabihin ko lang, boss, in 2-3 months lang, yung binayad mo 5,000, bumalik na sa'yo eh. So, may utang ka pa nga sa akin eh. Kasi, minsan, kakita ka pa nga sa akin, no? Dapat may utang na loob ka pa. Kasi wala ka namang hinihingi sa kanya na hindi nila makukuha nito. O, hindi nila kailangan mag-recruit. Diba? Pag naibigay niya yung produkto doon sa tao, maghintay lang siya ng 3, 4, 5 months, nabawi na nila yung binayad nila sa inyo eh. Eh kung 1 taon, 2 taon, ilang year ang ating warranty? 6 months, diba? In 6 months lang, nabawi na nila yun. Yes, nabawi na. Diba? So, ang sasabi ko, hindi natin kailangan overpitch. Ano yung sabihin ng overpitch? Yung ibenta nyo ng sobra-sobra kasi
yung produkto can speak for itself. Na yan talaga makakatulong sa kanila. Pag dumating yung ibang pa natin produkto, kasi ang vision namin sa kumpanya na to, hindi lang tayo power saver. Dito to, hindi lang tayo solar. Hopefully, sana dumating yung panahon, ginagawa namin ang paraan niya ngayon, pati mga appliances and electronics. Ay, wow! Para nyo, maka-introduce tayo ng murang tablet para sa mga estudyante na nag-aaral. Yung tablet na yun, baka pwedeng affordable. At in a sense, baka makagawa tayo ng paraan, yung tablet is maging pakipakinabang, maging important siya to sell something. Yes. Para the tablet can pay for its own. No? Marami tayong ginagawang pag-aaral ngayon. Again, as I've said, kakasimula lang ng kumpanya na to, nagsimula lang to noong May. So, 5 buwan pa lang tayo. Pumasok ako, actually, 8 months pa lang ako simula nung pumasok ko dito. And nung una hindi ako nakikialam, nanonood lang ako. Tinitingnan ko lang yung mga core leaders namin kung anong ginagawa nila. Kasi hindi naman ako pwede magmagalila, hindi naman ako talaga networker. No? Iba yung ginagalawan kong negosyo. Sa ang ganyan klaseng company, siyempre specialization to dahil karamihan ng mga core leader ko talagang networker na sila ever since eh. Nandiyan na yung buhay nila. Ayoko naman na pagpasok ko is mas magaling ako sa kanila. Pinag-aaralan ko ako, pinag-aaral ako sa kanila. And pinag-aaralan ko kung paano sila matutulungan para matulungan naman nila kayo. Yes. No? Ang direction ng Nine Summit right now is to make sure na yung produkto natin is marami pang matulungan. Yes. Kaya, actually magkakaroon din ako ng meeting sa mga core leader namin na nandito. Siguro magkakaroon kami one of this day, siguro after ng long holiday. I-encourage ko sila na magtayo na ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang probinsya. Wow! Oh! Hindi naman namin kaya itong palakihin ng dito lang tayo sa Quezon Avenue. Exactly. We need people to know na may produkto na makakatulong sa kanila. At ngayon, yung mga abogado namin, ginagawa namin ng paraan na makakuha tayo ng Philippine Standard Mark. Wow. From the government, from the DPI. Para i-certify yung produkto natin na talagang ligtas at nakatulong. No? Hindi yun madali. Kasi alam niyo naman ang bureaucracy natin sa gobyerno. Exactly. Tama. It will take some time. Pero ginagawa namin ng paraan yan. And sa ngayon, although 4,000 pa lang tayo, pero malaki ng 4,000 para sa dito kabanang kumpanya. And I'm really proud na nagawa namin. Pero ako naniniwala ako by next year, lalo na pagka available na tayo doon sa mga malalaking probinsya sa Pilipinas. Kung interesado kayo, makipag-unayan kayo sa mga core leader nyo, tutulungan namin kayo mag-set up doon. Ay, gabi. No? Tutulungan namin kayo na karoon kayo ng sarili nyong opisina na kung saan itong ginagawa natin dito, gagawin nyo din doon. Kasi lalo na yung mga taga-probinsya, ang hirap naman kung pupunta pa sila ng Metro Manila para makinig sa amin. So tingin ko, ang role nitong opisina na to is to create leaders. Kasi kung kayo lahat maging leaders kayo, imagine nyo kung may kanya-kanya kayong syudad na hinahawakan ngayon, napakadali naman, hindi na naman kailangan mag-multi-level. Direct selling nga lang, okay na kayo. Diba? Hindi nyo kailangan yun, hindi nyo kailangan mag-recruit ng marami. Pero, siyempre, kaya sinasabi sa inyo na kumuha kayo ng mga makakasama nyo kasi iba yung tulong-tulong. Mas mahirap kasi magbenta na nag-iisa. Tama. Mas marami kayong makakasama, mas marami kayong tulong-tulong, mas mapabilis natin itong mapapalaki. At pag ito naman napalaki, ang beneficyo naman ito nasa inyo din. No? Titiyakin namin na yung
mas nakakarami ang magkakaroon ng benepisyo. At hindi lang yung opisina. Kasi ang opisina naman, ang sa amin, importante lang naman sa amin na magkaroon tayo ng sustainable growth. Mas importante sa amin ngayon na lumaki muna tayo. Hindi namin iniisip na bukas dapat milyonaryo na kami. Kailangan bukas mag-record kayo ng mag-record. Hindi naman gano'n. Ang idea namin right now, pagandahin yung produkto natin, padamihin yung produkto natin, palakihin natin yung market reach natin kung saan lahat ng mga malalaking probinsya sa syudad magkaroon tayo ng presensya. At magkaroon kayo ng magandang benepisyo. Yes. Yun ang focus natin ngayon.